Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 26, ano? At alas 7 ng umaga papasok ng trabaho. Medyo maganda-ganda ngayon ang klima, no? Maganda ang klima, kita nyo naman, kulay blue ang skies. At ang temperature outside ay 40 degrees Fahrenheit. And I believe tataas daw ito ng 57 degrees. So mukhang spring-like temperature, spring-like weather. Ibig sabihin, malapit na ang spring. By the way, spring starts officially on March 21. So malapit na. Medyo magtatag-init na uli. Mabubuhay na naman tayo. Lalabas na naman kung saan makakarating. Ay. Yan po ang pinakahihintay dito sa bansang Amerika, yung summer. Spring, summer, fall. Pag winter po, talagang patay, Talagang ay. Anyway, walang masyadong kaganapan dyan sa Pilipinas. By the way, kahapon, February 25, di tayo nakapag-vlog, pero happy 39th anniversary of EDSA Revolution. The bloodless revolution known in the Philippines, in the world, kung saan sinipa ng nating mga Pilipino ang diktadoryang Marcos, during that time, 1986, nasa college po ako noon. I was there in EDSA at that time. Nasa may Camp Crame tayo sa Gate 1. Yeah, yun po. At any rate, that was a long time ago. And sana po ay hindi makalimutan ng ating mga kababayan ang pangyayaring yan. Na ang kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi po nasa gobyerno, kung hindi po nasa mga tao. Hindi po yan sa namumuno, kung hindi po sa mga tao, Galing po ang kapangyarihan ng mga namumuno sa ating mga tao. Okay? Ibig sabihin, pinakita lang yan kung ayaw na talaga ng mga tao, kayang-kayang ipatalsik ng mga tao, ang mga nag-aabuso sa gobyerno, Yan po ang nagpatunay diyan. Okay? So, pero alam po ninyo, mukhang hindi natuto, Mukhang hindi natuto ang mga tao, Dahil pagkatapos ng 36 years ng EDSA Revolution, ibinalik ang another Marcos na anak ng diktadoryang Marcos during that time, Pero hindi naman natin ibig sabihin who knows, baka naman talagang maayos itong padalawang Marcos na to, malalaman natin, history will dictate us. Okay? So paano ko nasabing speaking of hindi na natuto, hindi na natuto. Natatandaan niyo po yung artista na si Leo Martinez, Ito pong si Leo Martinez ay during ng kanyang kasikatan, ay po siya nagpapanggap sa kanyang mga appearances. I don't remember kung saan siya nag-a-appear, na nagpapanggap siyang isang congressman na ang tawag dito na isang congressman na very corrupt, Ang tawag po sa kanya is si Congressman Manik Manaog. Congressman Manik Manaog. Kung saan marami po siyang marami siyang minumulat sa ating mga kababayan kung ano ang mga nangyayari sa Pilipinas. Although sometimes it's exaggerated, pero sometimes tumatama sa pool, Okay? So mostly political satire ang kanyang ginagawa kasi nga congressman siya,
At ang pangalan ay si Congressman Manik Manaog. Isa po sa mga naandiyan, isa sa mga narinig ko at sa mga lumalabas sa social media ngayon ay isang skit na gusto kong iparinig sa inyo. Ito po ay parang ini-interview si Congressman Manik Manaog at tungkol sa kanyang mga kayamanan, kung paano siya yumaman at saka kung paano siya matatalo. Ito po ang realidad ng Pilipinas sa ngayon. Makinig po tayo. Tura niyo pa lang talagang mukhang yumaman na kayo sa posisyon. Siyempre, yun naman ang talaga. Kanya kami tumakbo para yumaman wala namang tumakbo diya para maghirap Ang primary reason natin kung bakit tayo ganito ay magkapera. Trabaho ito Hindi ba ang trabaho? Lahat ng trabaho may sweldo. Yun. Nagkataon lang ang malaki ang sweldo namin. Hindi ba galing din yan sa mga tao rin yan? Oo nga. Kaya nga. Ganyan lang naman yun pinagkatiwalaan na kami di pati pera pinagkatiwalaan na sa amin. Ngayon yan. At saka tax-free pa, no? Oo. Hindi talaga kayo nagbabayad ng buwis. Yung ITR, di ko nga lang narinig yan yung ITR na wala sa paglilipid dati. Ganun. Hindi naman kailangan magbayad Sabi ng Comelec hindi naman pwede. Bakit ka naman magbabayad? Sa palagay nyo, ano ang makakapagpatalo sa inyo sa eleksyong darating? Pag natuto na ang mga tao, matatalo siguro ako. Pero hindi pa naman nangyayari yan. Hindi pa naman nangyayari yan. Yun ang... Pero palagay ko, yun lang iniilagan ko. Huwag lang sila matuto agad. Pag pumupwesto kami, binababaan talaga namin yung budget sa edukasyon. Kasi ayaw namin sila matuto. Di ba? Mas Alright. Napakinggan nyo naman po, Matatalo lang si Congressman Manik Manaog kung matuto na ang mga tao. At even yung sinasabi nila na talagang binababaan nila ang budget sa edukasyon para hindi matuto ang mga tao. Let that sink into your minds, people. Kailangan po nating matuto. Kailan dapat matuto o kailan matututo ang ating mga botanteng Pilipino. Nasa kamay po natin, nasa kamay natin ang pagpili ng tamang leader ng ating mga bansa. Maaring mabudol tayo sa simula, pero pag nabudol na tayo, baka naman maaari na wag na tayo magpabudol muli sa mga tao, sa mga politiko na nagkamal ng salapi ng bansa. Sa mga tao, sa mga politiko na nambobola lang sa ating tuwing eleksyon. Lagi nilang sinasabi, ako po ay madaling lapitan. Ako po ay tumutulong, napakadaling lapitan. Yeah. Totoo. During election. Pero pagdating po at nanalo na sila, madali nga silang lapitan. Kung makikita mo sila, mahirap pong hanapin. Napakarami pong security sa paligid ng mga taong yan. Padalawa, alam ba nila ang trabaho ng isang public servant, particularly bilang senador, at mga mambabatas, mga congressman? Alam ba nila kung ano talaga ang trabaho ng mga yan? Palagay ko po hindi, dahil po merong isang kumakandidatong senador ngayon, at meron po siyang na-interview siya sa isang press conference, at natanong siya ng isang nanonood siguro o reporter yun, tinanong, ito po pala ay si Willie Revillame, tinanong
kung ano ang binabalak niyang ilagay na isa batas pagdating niya ng Senado. Aba, alam niyo po ba ang sagot? Ang sabi siya, aba, napakagandang tanong yan, ano? Ako'y pinag-iisip mo. Sabi niya. Ay baka naman po pwede, aba, kayo, ikaw sa palagay mo, ano ang dapat kong gawin sa Senado? Anong batas? Yan po ang sagot ni Willie Rebillame. Right? So sa ganyan, ano, mukhang halatang halata naman po, obvious, na hindi niya alam kung ano ang kanyang plataforma pagdating sa Senado. Ano? Hindi niya alam kung anong gagawin. Batas. Ano? Ano, pagdating na lang sa Senado, saka na lang siya mag-iisip, pagpapraktisan ang mga una, padalwa, patatlong taon niya, unang even first term. Baka nga zero talaga ang magagawa niya sa unang term kasi hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ganyan po ang mga tumatakbo ngayong mga senador sa atin. Ano? Hindi alam kung ano ang gagawin, walang plataforma kung sakalit sila'y mananalo. They are banking on the fact that sila ay sikat at maraming pera at maraming natulungan at maraming nabigay na jacket. Actually, wala naman palagay kong natulungan niya mga. This is just my theory, no? Kasi yan po mga ipinamimigay ni Willie Rebillame noong panahon sa kanyang mga programa ay hindi naman galing sa kanya. Ganyan ba galing? Maaring siya nagbigay. Baka hindi rin siya nag-abot eh. Pero hindi siya nagbigay niyan. Yan po ay mga bigay ng mga sponsors. Correct me if I'm wrong. Pero hindi po galing sa kanya yan. Okay? Galing po yan sa mga sponsors. At tama po si Congressman Manik Manaog. Ano? Bakit kumakandidato yung mga yan? Bakit kumakandidato ang mga congressman na yan, mga senator na yan, mga public servants na yan? Para kumita. Ano? Lahat nga naman ng trabaho ay may sweldo. Nagkataon nga lang na malaking-malaki ang sweldo nila. Yan. Pinagkatiwalaan daw sila ng boto, ay pati pera pinagkatiwalaan na rin. Ano? Oh. Yan ang sabi ni Congressman Manik Manaog. Di ba? Totoo ho yun. Yung mga pinagkakatiwalaan nating mga tao na yan. Pag umabuso, palibhasa binigyan natin ng power at binigyan natin ng pera, ay human nature na po yan. Ano? They want more. Okay? So pag humingi sila, tayo naman bigay ng bigay dahil inaambunan tayo kahit kaunti. At sasabihin natin, at least nakinabang ako sa mga kurakot niyan. Hindi po, mali po yun. Please. Tama na po yan. Tama na tayo, hindi na tayo dapat magpapaloko sa kanila. Kung hindi na sila nakakatulong sa atin at hindi nila nagawa ang mga tamang trabaho nila at nakikita natin na siya yumaman talaga sa pwesto, tama na po. Tama na isang term sa kanila. Huwag nyo nang pagbigyan at huwag na kayong magpabudol. Ano? Ganun lang naman po yan. Tama naman si Congressman Manik Manaog eh. Di ba? Kailan siya matatalo? Pag natuto na tayo. Pag natuto na ang mga botanteng Pilipino. Kailan tayo kaya matututo? At pag tayo po ay natuto, gaganda na ang Pilipinas. Pag marunong na tayong tumingin ng mga kwalifikasyon ng ating mga kandidato at ng ating mga leader ng bansa, yan po. Kahit po tayo ay binobobo ng mga karamihan sa mga opisyal na yan, congressman, senador, ay wag po tayo magpabobo.
isipin nyo kung ano ang maaaring magawa ng taong yan. Hindi po, katulad po ng mga senador at mga congressman yan, hindi po yan natin iniluluklok din yan para tulungan ang mga mahihirap at mamigay ng pera at mamigay ng jacket. Hindi po yan ang trabaho nila. Ang trabaho po nila ay gumawa ng batas para sa ikauunlad ng bansa. Yan po ang trabaho nila. Hindi para mamudmud ng pera, hindi para mamudmud ng akap, AX o whatever, kung ano man ang pinamibigay nila. Ang dapat nilang gawin ay maggawa ng batas para sa ikauunlad ng bansa. Ano? Yan po ang talagang dapat nilang ginagawa. Okay? At yan naman pong ibang mga nandyan at mga re-electionist. Kung po pwede naman, wag na po nating iboto kung talagang wala na silang magagawa. Wala na po yung magagawa ng mga yan, lalo na yung mga ilang dekada na diyan. Wala na silang maiisip na bagong batas pa. Tama na po. Kaya po kailangan nating maglagay ng mga bago sa ating Senado, sa ating Kongreso. Ano? Alright? So, matuto po tayo. Sabi nga ni Congressman Manik Manaob, pag natuto na ang mga tao, matatalo na ang corrupt na congressman at corrupt na senador. Okay? Magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye.